noong Agosto 2018 ay nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang Republic Act No. 11055 o mas kilala sa tawag na Philippine Identification System Act o PhilSys, kung saan ay isang napakagandang programa ng ating pamahalaan para ma-identify po at mabigyan ng identification card ang ating mga kababayan. Aalamin po natin sa ating programang Kapihan sa PIA Marinduque o Kapihan sa Philippine Information Agency kung paano po naisabatas ang Republic Act No. 11055. Aalamin din po natin kung ano ang pangunahing layunin nito at paano ito makakatulong sa sambayanang Pilipino. Magandang araw, Pilipinas. Mapagpalang araw, Marinduque. Ako po si Romeo Matac Jr. ng Presidential Communications for Operations Office, Philippine Information Agency. Ngayong araw ay makakapiling po natin ng isa sa napaka-espesyal na tao para sa akin sapagkat ito po ay kasama ko at malapit po sa aking puso dahil kababayan ko po ito sa aming bayan ng Turios at bukod po doon ay akin ding kamag-anak. Kaya naman ako po ay natutuwa sapagkat nandito po siya mismo sa ating pong lalawigan dahil talagang taga rito naman po siya. Ating-atin po siya. Gayunpaman, sa Mimaropa po siya, partikular sa Mindoro na kadestino ngayon sapagkat siya nangani po ang Regional Director ng Philippine Statistics Authority. Muli po, mapagpalang araw po sa lahat ng ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung nanunood dyan sa bahagi ng Buwak, Gasan, Santa Cruz, Torrijos, Buena Vista, and of course sa bayan po ng Mugpog. Mga kababayan, pakinggan po ninyo at panuorin po ninyo ang napaka-espesyal na programang ito sapagkat nandito po tayo mismo sa Fixed Registration System or Fixed Registration Process Center ng PSA o ng Philippine System. Dahil dito po ginagawa yung registration para naman po sa ating Philippine Identification. Magandang araw po muli at welcome po sa ating kapihan sa Philippine Information Agency, RD. Okay, magandang araw, Romeo. Magandang araw sa lahat na sumusubaybay sa kapihan sa Philippine Information Agency, Marinduque. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Batiin niyo po muna yung mga kasamahan po natin sa serbisyo publiko. So, magandang araw din sa aking mga kasamahan sa Philippine Statistics Authority, Marinduque at ang registration team ng Marinduque na sa ngayon ay namamahala sa pagsasagawa ng registration para magkaroon tayo ng tinatawag na national ID. Ano nga po ba itong Philippine Identification System na ito at ano po ang kahalagahan nito para sa isang ordinaryo man o para sa isang regular na Pilipino? Ano po at paano po ba na isabatas o nabuo itong Republic Act No. 11055? Naisabatas ang Republic Act No. 11055 o ang tinatawag natin na Philippine Identification System Act na ang layunin ay magkaroon ng single national identification system dito sa atin sa Pilipinas para sa lahat ng mamamayan at sa mga dayuhang naninirahan sa ating bansa. So, para lahat ng tao na nandito sa Pilipinas o mga mamamayang Pilipino ay magkaroon ng iisang pagkakakilanlan sa kanila sa pamamagitan ng National Identification System. Ibig sabihin po ba niyan sa pagkakaroon ng Philippine Identification o National ID ay mababaliwala na yung mga existing na mga government IDs na ini-issue naman po ng iba't ibang ahensya ng gobyerno kagaya po ng pasaporte at mga lisensya? Ang Philippine Identification System or the PhilID ang tinatawag ito na foundational ID. Nagpapakilala ito kung sino ka at
kung ano yung claim mo na ikaw ito. So, yun yung ibig sabihin. It is a foundational ID. So, yung iba pong ID na tulad ng sinabi mo na passport, kung meron kang driver's license, meron kang UMI dahil membro ka ng GSIS or SSS, o meron kang yung iba pang ID, yung senior citizens ID, wag po nyo yung itatapon kasi yung pong mga ID na yun ay meron kayo. Ibig sabihin kung may driver's license ka na ID, ibig sabihin marunong kang mag-drive. Kung ikaw po may passport, kailangan mo po yun para maka-abroad, kaya hindi mo po kailangang alisin o itapon yon. O kaya may UMID ID ka dahil membro ka ng GSIS or SSS. Ano po? So, hindi po ibig sabihin tatanggalin nyo na lahat yung iba pang ID ninyo. Pero ito pong ating national ID ay foundational ID. Pag prinisenta mo yan, ibig sabihin wala na iba pang hahanaping credentials sa iyo. Ibig sabihin ikaw yan. Ikaw ang nagmamay-ari ng ID na yan. Ano po? Okay. At ito pong, ano naman po ang ibig sabihin dahil lagi nating naririnig ano po sa pagkakaroon po ng Philippine Identification o National ID, itong tinatawag na Philippine System o Philippine Identification System. Ito po ba yung mga ngasiwa o yung plataforma o yung gagamitin na parang database o sila yung mag-gather ng mga information? Paliwanag naman po para sa kabatiran po ng ating mga kababayan, lalong-lalo na po ng mga nanonood nating mga kababayang Marinduqueño. Sa Philippine Identification System, kinukuha ang tinatawag na demographic information ng isang tao. Sa demographic information, andun yung iyong pangalan, kailan ka pinanganak, saan ka nakatira, ano yung blood type mo, ano ang nationality mo, ano ang marital status mo, kung meron kang contact number or email address, pwede mo ring ibigay. So, yun yung kinukuha nating information for the demographic information. So, yung demographic information, kinukuha yun during the step 1. May tinatawag kasi tayong step 1 kung saan demographic information muna ang kukunin. Then, meron tayong step 2. Ito nga yung pupunta na kayo sa tinatawag na registration centers para naman kunin ang inyong biometrics information, capturing ng inyong iris scan at pipicturan po ang isang tao. So, yun yung step 1 and step 2 ng ating Philippine Identification System. May tinatawag pa rin tayong step 3, yun po yung iintayin na lang nyo na dumating ang inyong national ID na i-deliver sa inyo. Okay, babalikan po natin mga kababayan yung step by step sa kung paano po ang pagkuha ng national ID o ng Philippine Identification. Mamaya pero isa-isahin po muna natin yung mga pwedeng pakinabang sa pagkakaroon nga nitong Philippine ID po na ito. Ngayon, ito pong Philippine ID po ba na ito, RD, ay pwedeng gamitin sa pribado o sa pangpamahalaan lamang ito na pwedeng paggamitan? O sa pangkalahatan po ba ito'y pwedeng mapakinabangan ng ating mga kababayan? So, ang pangunahing layunin ng pagkakaroon natin ng national ID ay para mapa-improve yung mga buhay ng ating mamamayan. So, ang national ID pwede nyo gamitin sa iba't ibang uri ng pakikipagtransaksyon sa pamahalaan man, sa gobyerno man o sa private sector. So, hindi po ito para sa pamahalaan lang. Kung makikipagtransaksyon din kayo sa private sector, pwede nyo gamitin ang inyong PhilID or the national ID. Upang mapadali rin po ang pag-a-apply nyo, di ba? Pagpupunta po kayo sa GSIS, sa SSS, o kaya kukuha nga lang po kayo ng PSA copy ng inyong mga birth certificate, hinihingang kayo ng ID. At marami po sa mamamayan natin ang halos, lalo na po yung nasa medyo nasa marginalized sector ng ating lipunan, yung tinatawag na medyo mga taong nabibilong sa mga mahirap na pamilya, laging sasabihin wala po kaming ID. Sasabihin ng isang magsasaka, wala po akong ID dahil ako lang po ay karaniwang magsasaka. So, para po mapabilis o
ma-improve din na maka-access sila sa mga serbisyo ng pamahalaan at pribadong sektor, kailangan pong lahat ng tao ay magkaroon ng tinatawag nating PhilID or National ID. Pwede rin po itong gamitin na maipakita kung mag-a-apply kayo ng passport, ng driver's license, o anumang transaction, yung nagbabayad po kayo ng buwis o kaya nagpapalipat ng mga kalupaan ninyo, pwede rin yung pong gamitin. Kung kayo po'y mag-aaral sa kolehiyo man o mga universidad, pwede na rin po nyo itong gamitin. At pwede rin nyo pong gamitin ito kung kukuha kayo ng tinatawag na police clearance, NBI clearance. At ganon din po, kung magbubukas kayo, kasi yung mga ang layunin ng gobyerno natin para mapabilis na mabigyan ng tinatawag na social amelioration, sa social amelioration program ng gobyerno, ay dapat mayroong mga nakabukas na ATM o may mga ATM ang ating mga beneficiary. So sa pagbubukas po nyo ng ATM sa bangko, pwede nyo nang gamitin lang yung PhilID nyo. Ano po? So yan po yung maraming paggagamitan kapag meron kayong national ID or PhilID. Opo. RD, kagaya po ba ng HUMID o ng HUMID identification card, ito rin po ba ay pwedeng paglagyan ng pera kung sakasakali o ng ayuda ng gobyerno na matatanggap o posibleng matanggap ng isang individual? Ang ating pong PhilID or National ID ay hindi po katulad ng ATM or yung tinatawag na UMID card na kung saan kapag naglo-loan ka sa GSIS or SSS, doon pinapadala yung mga loans nyo o yung mga benepisyo nyong nakuha sa GSIS or sa SSS. Ito po ay ID lang na gagamitin nyo na pagkakakailanlan. Hindi po ito pwedeng iswipe sa any ATM machine. So hindi po siya gagamitin doon para sa paglagyan ng pera yung ating national ID. Kumbaga po mga kababayan, ito yung tinatawag natin na pambansang pagkakakilanlan. At the same time, ito po ay, ang ID na ito ay magiging pambansang katanggap-tanggap sa lahat ng ahensya ng gobyerno, pribado po man yan o pribado po o pampublikong sektor. Ngayon, ang tanong po dyan, bagamat ito po ay nais sa batas, Agosto 2018, kailan naman po uumpisahan ang tinatawag na pagre-rehistro para po magkaroon ng national ID ang isang individual? Kahit na nalagdaan ito noong 2018, ang ating nag-took effect siya noong 2018 pa, maraming preparation ang isinagawa ng aming tanggapan kasi ang Philippine Statistics Authority po ang mandated para po magkaroon ng mga tao. Siyang ahensya na kinukunan ng national or PhilID. Marami pong preparation ang isinagawa. So nag-start lang po na makapag-register kami may nauna pong batch, yung tinatawag na 32 provinces. Nauna po sila noong later part of 2020, October. So yung po yun ay hindi po kasama ang Mimaropa region. Ang Mimaropa region po ay belong to batch 2, kung saan nagsimula po kami ng tinatawag na step 1 registration sa 5 probinsya ng Mimaropa ay noon lang January. So, yung step 1 po namin ay nagsimula ng January at nagtapos ng April for the 4 provinces ng Marinduque, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, and Romblon noong April. Nagkaroon ng extension. Pero ang Palawan po, nagkaroon pa ng another extension noong Mayo. So, yung 5 probinsya po nagsimula lang ng step 2. Then, ngayon po, ang step 1 yun, sinabi ko, nagsimula. Ang step 2 po, nagsisimula na rin ngayon. Dito po sa Marinduque, since nandito po ako, naka-attend ako ng kanilang launching last June 28, kung saan nag-open na po ang tinatawag na Fixed Registration Center for the province of Marinduque. Located po ito sa PSA building na nire-rent ng PSA Marinduque. Napakaswerte po kasi dito sa Mimaropa region, ang Marinduque lang po ang may naunang naitatag na tinatawag na Fixed Registration Center. At meron din po tinatawag na local government unit
base registration center. So sa Marinduque po, meron tayo na sa Mugpog, unang-una rin po na nagkaroon ng LGU-based registration center ang bayan ng Mugpog na naka-locate po siya sa Bintakay, sa Barangay Bintakay, kung saan meron po kaming 2 registration kits na gumagana doon sa Barangay Bintakay. Nag-start po siya, though inopen siya noong June 28, nag-start lang po ng registration ang Bintakay noong June 29 due to technical problem sa aming mga system ng registration kit. Pero ang fixed registration center dito sa Buak, gumagana po ang 4 na registration center, registration kit, kung saan pwede pong mag-register sa isang araw sa isang registration kit, kaya pong mag-register ng 40 or 40 registrants or more kung kakayanin. So, ang FRC po namin ay kayang mag-register ng 160 or more sa isang araw. Wow! Napakapalad, napakaswerte po ng ating mga kababayan sapagkat sabi nga ni RD kanina ay ang atin pong lalawigan, ang kauna-unahan sa buong probinsya at sa buong rehiyon ng Mimaropa na nagkaroon nitong tinatawag na fixed registration center. At mga kababayan, alam nyo po, nandito po tayo ngayon mismo sa kauna-unahang registration of fixed registration center dito po sa ating probinsya na matatagpuan po dito sa bayan ng Buak. Katapat na katapat lamang po ito ng pamahalaang o munisipalidad ng bayan ng Buak. At ipapakita po natin ngayon, mga kababayan, yung area kung saan ay nandun po yung tinatawag nila na registration booth, at makikita po ninyo yung mga kababayan natin na talaga namang excited na magpa-register para naman eventually in the next coming month or in the next coming days or in the next coming week matanggap na nga po nila yung kanila naman pong national ID. At sa pagpapatuloy po ng ating programa, alam ko po na meron ding mga tinatawag na mobile o yung LGU-based registration booth na kung saan nga po ay meron na po dyan sa bahagi ng Mugpog, at inaasahan po yan na darating po o pupunta sa mga other municipalities. So meron na po ba tayong schedule sa kung kailan po ito darating? Halimbawa, sa bahagi po o sa munisipalidad ng bayan ng Gasan, Santa Cruz, o sa bayan po ng Torrijos. Okay. Sa darating pong September, yung 4 na bayan na hindi pa nagsisimula ngayon, ang bayan ng Santa Cruz, Torrijos, Buenavista, and Gasan, ay magsisimula ang tinatawag na LGU-based registration center sa darating na September. Kasi by September, darating din ang 8 pang registration kits na dadalhin naman sa 4 na bayan na yun. Kaya doon po kayo pwede doon mag-register. Ang gusto ko lang pong ipaalaala, kasi marami na po ang nagtatanong, pwede na po ba kaming pumunta sa registration center? Sa ngayon po, ito pong fixed registration center ng Buak ay nakikater muna sa mga lahat ng nairehistro namin sa step 1 during the month of January up to April. So, yung mga sample barangays po kung saan nagkaroon ng step 1 registration, sila po yung priority dito na pumunta sa fixed registration center. At pwede naman pong i-accommodate yung pupunta dito, pero kailangan po niyong magpa-schedule. Hindi po yung pagpunta nyo, ako po ay magpaparehistro. Kung wala po kayong schedule, hindi po kayo ma-accommodate. Because baka po kayo dumagsa, hindi naman kayo naka-schedule, hindi po kakayanin nitong ating registration kits na may 4 po tayo. So, ang gagawin po, at meron din po kaming tinatawag na step 1 na online. Sa online, pwede po kayong mag-register online. Mag-log on lang po kayo sa www.register.philsis.gov.ph. Doon po magre-register muna kayo. Tapos intayin nyo, padadalhan din po kayo ng notice na kailangan nyo mag-visit sa step 2 registration.
sa pinakamalapit na registration center sa inyong lugar. Ganun po yung process natin. So, meron din po tinatawag kami na walk-in. Yun po yung pwede kayong pupunta dito. Pero sabi ko nga po, maghingi po kayo ng appointment sa aming opisina sa PSA Marinduque. Ano po. At may tinatawag din po kaming institutional registration. Example po, ang mga kapulisan ay pwede pong makipag-coordinate sa amin na gusto namin pong magparehistro. Pwede pong dadalhin namin yung kit namin sa kampo ng pulis kung saan doon namin sila irirehistro. Pero makikipag-set po kayo ng appointment o magre-request muna kayo sa aming tanggapan. Kung ang isang opisina po ay marami ang empleyado, 50 or more, yun po yung tinatawag naming institutional registration. Makikipag-appointment kay PSA Marinduque para ma-schedule kayo kung kailan kami pupunta sa inyong opisina para irehistro. Ano po? Okay. Regardless po ba yan, RD, kung ang isang organisasyon ay pribado o pampubliko. For example, hindi naman po siya, hindi po PNP o ito po ay isang kumpanya na marami pong mga kawani o marami pong mga miyembro. Pwede po bang makipag-coordinate sila sa PSA para naman po dalhin na mismo ng PSA yung kanila pong registration booth o yung registration kit nila doon sa specific na area na yun? Hindi naman siya limited sa opisina ng gobyerno. Pwede rin pribadong sector, provided nga dapat pag pumunta kami, hindi sa 10, hindi 5 ang irerehistro namin. Dapat po 50 or more ang empleyado ninyo para po hindi masayang yung pagpunta doon sa inyong tanggapan o sa inyong lugar para mairehistro yung mga registrant natin. At sana po, pagpunta din naman namin, kailangan po nakaprepare yung inyong mga requirements kasi may mga requirements po tayo bago po kayo marehistro. Ano? Sino-sino po ba yung pwedeng magpa-register? Be it in online or dito po sa physical fixed registration center po natin? Sino-sino yung pwedeng maka-acquire nitong national ID o nitong Philippine identification po natin? During our Step 1 registration, nang magpunta ang aming mga registration team sa mga sample barangay, lahat ng membro ng pamilya, kahit bagong panganak siya, ay aming inirehistro or kinuna ng information. Pero ang pupunta lang sa Step 2 ay yung 5 years na old na bata pataas. Kasi sila lang yung pwedeng ma-capture yung biometric information. Yung mga batang 4 years old pababa ay hindi pa po pwedeng pumunta sa mga registration center. So, 5 years old pataas, yun po yung magbibisit sa Step 2 para ma-capture ang kanilang biometrics information. Ano pa? Okay. And then, yung mga natitira po, yung mga 4-year-old pababa, hintayin po nila na maging 5 taon pataas po ba sila? Yeah. Ganun po ba ang pagkakaunawa natin? Yung mga below 5 years old, iintayin nila na mag 5 years old sila para makapture yung kanilang biometrics. Then, yung mga 5 years, yung mga bata na yan, babalik muli sa registration center kapag sila age 16 ba? 16 or 18 para i-capture muli kasi magbabago na yung kanilang biometric information. Alright. So, ganun ho yun, mga kababayan. So, ibig sabihin, ganito lamang po yun. Kung hindi po kayo, nag-atubili po kayong pumunta doon sa mga fixed registration center po nila, pwede po kayo sa online. Okay? So, kung meron naman po at malakas po yung internet connection ninyo, edi sa online na lamang. Pero, kung hindi naman po, again, pwede pong pumunta o hintayin nyo po yung LGU-based na registration mobile o kaya naman po ay pwede nga po kayong pumunta mismo dito sa fixed registration center provided na meron po kayong appointment sa ating pong PSA Marinduque. Now, ang question po dyan ay saan po pwedeng tumawag para po magkipag-appointment sa ating pong PSA Marinduque? Pagkatapos marehistro yung lahat ng narehistro namin sa Step 1, maglalabas ang PSA Marinduque ng hotline para kung saan pwedeng tumawag para sa inyong appointment. Ano?
Alright. So, ngayon, yung mga kababayan natin, wag po kayong magmadali ha, sapagkat iniiwasan din po natin na sabi nga po sa salita natin ay bagbugong-bugong yung ating mga kababayan. Kaya mahalaga po na makipag-appointment po muna kayo sa ating pong tanggapan ng PSA para naman po maayos yung sistema kapag kayo po ay mag-register kung mapunta po kayo dito sa fixed registration area o center po nila. Don't you worry mga kababayan, sapagkat 4 naman po yung booth nila dito. So, ibig sabihin, ma-accommodate po kayo ng mas maganda. At ito pong area nila ay malaki at aircon po. So, napaka-conveniente para sa ating mga kababayan. Now, yung mga concern po natin, ano-ano naman po yung mga requirements na kailangan pong dalhin, lalong-lalo na po yung mga hindi pa po nakapag-register online o hindi po napuntahan noong, anong tawag po ba doon? Yung mga enumerator sa step 1 natin. Sa step 1 na kung saan in-interview sila. Opo. Ano-ano po yung kailangan nilang requirements kung sakasakali? Okay, may tinatawag tayo na mga primary documents na dapat nilang dala-dala. So, ang una nilang dala-dala ay PSA birth certificate. Kapag ang dala nila ay PSA copy ng birth certificate nila, kailangan nilang may kasama na valid ID doon sa birth certificate. Kung walang-wala silang birth certificate, pwede sila yung passport, primary document ninyon, the driver's license, kasi may mga security features yon. The UMID card natin, di ba? May mga security features. So, tinatanggap namin na primary documents yung may mga security features na mga ID natin. So, ang meron yan, driver's license, UMID card natin, the passport, pwede rin yung dati nag-i-issue ang COMELEC, di ba, ng ID. Nag-i-issue din sila ng ID na sa COMELEC. Pwede rin nilang pwede rin po ang SSS ID kung meron kayo. Kung kayo po ay nagtatrabaho sa abroad, yung OWA ID, meron din. Yung mga PRC ID for yung mga engineer, di ba, mga PRC teacher or ano, pwede po nilang gamitin yon. At saka Seaman's book, pwede rin ang passport, passport. Pwede rin pong kung makawalang-wala, kukuha po kayo ng NBI clearance, police clearance, o kaya voter's ID, postal ID kung meron kayo, o kaya yung TIN. Yung TIN kasi may picture na ang ID ng TIN, tax identification number, So, yun po yung pwede nyong gamitin, pwede rin po yung kung nagtatrabaho kayo sa gobyerno o sa pribadong sektor, yung pong company ID, pwede nyong gamitin. Kung ikaw na may nag-aaral at inisyuhan ka ng school ID, pwede rin. Pag walang-wala, pwede ang barangay clearance or barangay certificate or barangay ID or city or municipal ID. So, napakarami pong pwede nyong ipresenta. Pero, paalala po namin, sana po lahat ng mamamayang Pilipino ay merong birth certificate. Because, napaka-importante po yun. Baka mali-mali yung nasa birth certificate nyo, iba din yung nasa ID ninyo. Nako, pag-uusapan po natin mga kababayan ang mga step-by-step process para po makakuha kayo na nitong atin pong national ID. Magbabalik po kami makalipas lamang ang ilang mga paalaala. Sino ang unang mabibigyan ng bakuna? Bibigyang prioridad ng gobyerno ang mga frontline health workers, senior citizens, indigent population at uniformed personnel para sa bakuna. Bakit sila ang bibigyang prioridad para sa bakuna? Dala ng limitadong supply ng bakuna, binigyang prioridad ang mga frontline health workers at uniformed personnel upang mabigyang proteksyon ang mga nasa linya ng trabahong mas mataas ang posibleng exposure sa virus at mapagpatuloy nilang gampanan ang kanilang responsibilidad sa publiko at pribadong sektor. Uunahin ding bakunahan ang mga vulnerableng grupo tulad ng matatanda at indigent population dahil sila ay higit na apektado kung magkaroon ng malubhang COVID-19. Pwede ba akong bumili ng bakuna sa pribadong klinika or parmasya? Hindi maaaring bumili ng bakuna mula sa pribadong klinika o parmasya. Sa kasalukuyan,
ang gobyerno lamang ang otorisadong bumili at mamigay ng bakuna. Hanggat wala pang full market authorization ang Philippine FDA, walang maaaring magbenta ng kahit anong bakuna sa COVID-19 sa publiko. Libre ba ang bakuna para sa prioridad na grupo? Ang gobyerno ang sasagot sa bayad sa bakuna para sa ating kababayan na kabilang sa prioridad na grupo. Kung hindi ako kasama sa prioridad na grupo, paano ako makakakuha ng bakuna? Patuloy ang pakikipagnegosasyon ng gobyerno para masiguro ang sapat na supply para sa lahat ng Pilipino, kabilang ang mga hindi nasama sa prioridad na mga grupo. At muli po tayo nagbabalik sa ating kapihan sa Philippine Information Agency, Marinduque. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Romeo Mataak Jr. ang inyong kasama sa serbisyo publiko. At kapiling pa rin po natin ang Regional Director ng Philippine Statistics Authority, si R.D. Lenny Rio Florido. Kanina po ay ating iniwan yung katanungan sa kung paano na po yung step-by-step process ng pag-register po dito po sa ating Philippine ID o National ID. So, yung nauna na po yung step 1, and I understand RD, ito po yung mga pili lamang, hindi lahat. Ano po? So ngayon, ang tanong ko po, yung mga hindi po napasama doon sa initial na step, na pinuntahan at hindi napuntahan noong mga enumerator po ba ang tawag doon? O yung mga nag-survey mula po sa inyong ahensya o sa inyong tanggapan, ano po yung kailangan nilang gawin maliban sa pag-register through online? Okay, so kapag nakarehistro sila sa online kasi ay kukunin na doon yung kanilang tinatawag na demographic characteristic. Para din yan yung step 1 namin na in-interview naman, kinuha yung demographic characteristics nila. Tapos, pag nakuha na ilagay nila, makakatanggap sila ng notice na sila ay kailangang mag-report sa step 2 process. Dito na yon sa aming tinatawag na mga registration center na in-establish namin. Pupunta na sila. Pagdating nila dito, kailangan dala-dala nila na may appointment sila para sila ay entertain. Sabi ko kanina, kapag walang appointment, hindi po pwedeng i-accommodate. Kasi, yung tama yung sinabi mo, maaring mag-crowded yung ating registration area, ay kailangan nating sumunod sa health protocols na pinaiiral ngayon sa lahat ng bayan or barangay or pamayanan na kailangan may social distancing. Kaya hindi po pwedeng lahat kayo ay kaya naming i-accommodate sa isang araw. So, dapat po, dala-dala nyo yung inyong appointment slip. Then, ibibigay yung appointment slip sa screener. Dala-dala yung tinatawag nating mga dokumento na kailangang magpatunay na kayo din yun. Para po, yun din yung ilalagay natin doon sa inyong i-check kasi pagdating nyo sa booth, babasahin doon yung yung mga demographic information ninyo, tama ba ang spelling, tama ba yung pangalan mo, tama ba yung date of birth mo, tama yung address mo, yung marital status, yung iyong may blood type pa po. Tinatanong po, baka po kayo ay hindi nyo alam yung blood type nyo. Kung alam po nyo, ay kailangan po nyong malaman na tama. Baka po ibang blood type ang malagay sa inyong national ID. Kung hindi naman po nyo alam, hindi naman po kayo pipilitin. Kung hindi nyo alam yung, kasi maraming taong hindi alam ang blood type. So, kasama po yun sa kinukuha sa information sa national ID. Tinatanong rin po ang inyong marital status. Pwede naman po nyo sabihin o hindi. Optional ang tawag doon.
Ganon din po yung inyong contact number or the cellphone number at saka email address. Pwede pong optional siya. Pwede nyong ibigay, pwedeng hindi. Ano po. So, it will, i-check po yung lahat ng information na yon at ipapakita sa inyo sa screen kung tama yung mga spelling, tama ba yung mga nilagay na information doon. Then, susunod, kukunan po kayo ng iris scan. Ang susunod after the iris scan ay yung fingerprints nyo, yung 10 sets of fingerprints. Kapag po naging successful na na-capture yun, susunod po ay pipicturean na kayo. Para po yun yung ilalagay sa national ID na inyong picture. Ano po. So yun po yung process natin na step 2. Pagkatapos po nun, bibigyan kayo ng yung paper na kayo po ay nairehistro na. Katunayan ay nairehistro. Then, wala na po kayong gagawin kundi maghintay ng pag-deliver sa inyo ng ID. Ang ating pong ID o yung card, the ID card ay ang naggumagawa ay ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Kapartner po yan ng PSA. Sila po yung naggagawa ng ID card at ang magdi-deliver naman sa inyo ng ID card ay ang Philippine Postal Corporation. Ano po, hindi po si PSA ang magdi-deliver ng ID card kasi kapartner din namin ang Philippine Postal Corporation para po sila ang magdala sa inyo ng inyong national ID. Sa ngayon po, wag naman po na nagrehistro kayo ngayong araw, ini-expect nyo na sa isang linggo nandyan na yung ID. Sa dami po natin sa buong Pilipinas na ginagawa ng Bangko Sentral, do mabilis din po magawa at saka yung pag-deliver ng national. Basta antayin lang po nyo at darating po ang inyong national ID once na nairehistro na kayo, successfully na naka-register na. RD, may tinitinan po ba tayong bilang ng araw o buwan kung kailan po nila inaasahang matanggap yung kanila pong national ID o yung kanila pong Philippine ID? Hindi namin masabi because we are not given a specific number of days kung kailan ma-deliver sa mga tao yung national ID nila. Pero yung nauna na 32 provinces, sa ngayon may mga tao nang may hawak na national ID. Wow! At dito po sa Marinduque, meron na po ba? Meron na. Nakatanggap na? Meron na din po. Pero baka hindi sila dito nagrehistro doon sa, napasama sila doon sa naunang batch. Kailan nga po inumpisahan o formal na pinasinayaan ito pong ating fixed registration center dito po sa Bayan ng Buwak? Last June 28, last Monday, natin inopen ito. At gaano po karami yung clientele o yung kliyente na nasiservisyohan itong ating pong bagong-bagong fixed registration center? Since nagsimula siya ng June 28 hanggang June 30, nakapagrehistro na kami ng 343 na registrants. So meron na kaming 343 na nairehistro dito sa FRC. Sa mugpog namin, meron na kaming 191 na registrants. Opo. At ito pong mga nagparehistro dito, meron po ba tayong specific timeline? Though ito po'y dire-diretso, sa pagdami o sa pagdagdag ng tao, pretty sure, continuous din po yung process nitong ating national ID na ito. Pero with the number, with the population that we have here in the province, meron po ba tayong tinitingnan na this end of this year, dapat at least yung 50% na mga mamamayan dito sa ating probinsya, magkaroon na ng national ID o makapagparehistro na dito po sa ating Philippine system? For the Step 1 registration, may target population kami na 67,153 dapat ang nairehistro. 51,599 dapat na ang nairehistro sa buong Marinduque. Pero nung matapos yung aming Step 1 registration, nakarehistro kami ng 67,153,000. More than sa ini-expect nating target. Parang 20% more na more than yung nairehistro natin doon sa target na na-registrant natin. Then, ang target namin na
For the step 2, ang buwak dapat ay mairehistro lahat ay 16,779 na tao up to hanggang kailan to na dapat marehistro. Okay. By September. Okay. Dapat ito natapos natin yung mga sample barangays na ito by September. Then sa Mugpug, may 9,000 or almost 10,000 na target na dapat ay matapos din siya by the end of September. Opo. So, congratulations po, at maraming salamat sa mga masisipag na kawani ng ating pong PSA. Ibig sabihin, ay talagang ginagawa ninyo po ang inyong makakaya dahil sobra-sobra po pala yung inyong na-identify o napasama dun sa first step nung registration dahil beyond the target po kayo. Congratulations po sa ating mga taga-PSA. Now, dito po sa Mimaropa naman, meron po ba kayong gustong ipaabot sa ating pong mga kababayan na mga bumubuo dito po sa rehiyon ng Mimaropa? Any update or any status po? So, for the Mimaropa regions, sa sinabi ko kanina, ang Palawan hindi pa po nagsisimula sa ngayon because of the health, yung nangyayari na tumaas ang COVID cases nila, nahirapan ang aming PSA Palawan para mag-start kasi kailangan nilang i-train yung napakarami, sabi mo nga, maraming tao na pala ang hinahire para dito sa PhilSys. Sa Palawan, mas marami pa because sa laki ng Palawan, napakaraming tao ang kailangan nilang i-hire at meron silang 79 kits, registration kits for buong Palawan doon. Kaya napakaraming tao. So hindi maka-start ang Palawan because of the surge ng COVID cases nila. Kailangan pa nilang i-train yung mga tao nila at hindi sila pinapayagan because of the health protocols na mag-train ng group, yung maramihan. Kaya utay-utay po na nagsisimula ang Palawan kasi may nagtatanong na kung meron nang nag-i-start sa Palawan. So far po hindi pa sila maka-start kasi kailangan nilang mag-training. And the technical problem ng system, hindi naman po natin maano kasi gumagamit tayo ng makabagong pamamaraan pero kuminsan hindi natin maiwasan ang technical problem. So sa mga probinsya po ng Oriental Mindoro, may na-establish na rin po kami na ilang LGU-based registration center, ganun din sa Romblon at saka sa Occidental Mindoro. So ito pong national ID natin, baka po kayo ay mag-panic na gusto nyo agad-agad lahat kayo ay may ID. Hindi po kailangan because ito po ay continuous process. Ang project nga po ng PS nito ay 5 years na dapat almost ilang milyong Pilipino ay mayroon ng national ID. So continue po ito, hindi naman po kailangan agad-agad. Ang mahalaga lang po, dapat po tayo ay magkaroon lahat ng national ID, pero hindi po pwedeng magsiksikan tayo sa FRC dito sa ating registration center para po magkamayroon. So, by appointment po at meron po ng hotline ng PhilSys ang PSA Marinduque. Ang number po niya is 0963-253-7769. Ulitin ko po ang PhilSys hotline ng PSA Marinduque, 0963-253-7769. So kung gusto po niyo magpa-appointment at pwede kayong ma-accommodate, tumawag lang po kayo dito sa PhilSys hotline ng PSA Marinduque. At ilalagay po natin yan sa babang bahagi ng inyong mga telebisyon. At ito po ang kanilang, muli po ulitin lamang po natin mga kababayan, it's 0963-253-7769. Okay, so sa atin pa rin pong mga kababayan, maraming salamat po sa inyong ginawang pagtutok at pagsubaybay sa atin pong kapihan sa Philippine Information Agency. At maraming salamat din po sapagkat kayo nagiging kabahagi namin para naman po sa pag-avail o should I say, pagtanggap nitong mga programa at mga proyekto na iniluluhog po sa inyo ng ating pamahalaang pang-nasyonal. Okay. At sa pagpapatuloy po ng ating programa, kung kayo po ay meron pa rin mga katanungan, maaari po ay magkomento sa ating comment section box, magpadala ng inyong mga mensahe sa atin naman pong hotline number na nakikita ninyo ngayon sa ating pong mga television screen. Gayon din po, maaari din po kayong makipag-coordinate sa atin naman pong national platform ng Philippine System. Ito po yung PSA, Philippine Systems Official.
Ito po yung official Facebook page ng PSA Philippine System, kung saan makakakita po kayo ng mga infographics at mga impormasyon pa patungkol po dito sa ating tinalakay. Ito nga ni po yung Philippine Identification System. At gayon din po sa ating mga kababayan, maaari din po kayo magpadala ng inyong mga mensahe sa Philippine Information Agency Marinduque para masagot po natin yan direktamente, o kaya maitanong po natin direktamente sa Regional Director, of course, ng ating pong PSA Mimaropa, gayon din po sa in charge naman po dito sa ating Philippine Statistics Authority, dito po sa ating lalawigan, of course, si Miss Gemma Naling Office. Okay, meron pa po ba kayong nais ipaabot na mga mensahe sa ating mga kababayan? RD, please go ahead po. Gusto ko lang pong maipaalam sa inyong lahat na ang Philippine Statistics Authority, bukod po dito sa National ID, nagsasagawa po kami ng iba't ibang surveys sa ngayon. Sa ngayon po, sa buong, hindi lang po dito sa Marinduque, may nagtanong po kasi kung yun daw bang nagsasurvey na nagtatanong ng mga pangalan ng establishment ay lehitimo mga taga-PSA. So, ang PSA po sa ngayon nagkakandak ng tinatawag na updating of the list of establishment, kung saan may bibisita po. Kung kayo po ay establishmento or mga businesses, pupuntahan po kayo ng aming mga tinatawag na enumerator at may tatanong sa inyo anong pangalan ng establishment nyo, kailan tinatag, ilan po ang tao dito sa inyong establishment. Ongoing po sa ngayon yung kasi kailangan po naming i-update ang list of establishment. Kasi ang PSA din po ay nagmi-maintain ng tinatawag na bank ng mga list of establishment sa buong Pilipinas. Ano po? At ngayon pong darating na July 8 hanggang katapusan, magkakandak naman kami ng tinatawag na Family Income and Expenditure Survey, kung saan kinukuha naman ang mga kinikita at ginagastos ng isang sambahayan na napakahalaga naman po para malaman natin kung ang isang household o ang isang sambahayan ay sapat ba yung kinikita sa kanilang ginagastos. So doon po natin malalaman sino yung mga sambahayan na belong sa poor families, sa middle class families at sinatawag nating nakakaangat sa buhay. Ano po? Kasabay po noon ang labor force survey, kung saan yan naman po ay tungkol sa employment, kung may mga hanap buhay ba ang mga membro ng inyong pamilya o walang hanap buhay, anong reason bakit wala silang hanap buhay. So yan po yung at patuloy rin po ang pagkandak namin ng tinatawag na mga agricultural surveys or AgStat surveys. Tungkol naman po yan sa mga livestock and poultry, yung mga tungkol sa mga presyo ng bilihin, at yung mga stock na mga bigas. So sinasurvey po namin yan, at yung iba't iba po mga aqua farm, yung pong mga nahuhuling isda, gaano karami ang nahuhuling isda dito sa ating probinsya. So, sa iba't ibang survey po, ang aking pong paalala at pakiusap, suportahan po nyo, o kung kayo po ay ma-interview ay sumagot po kayo ng tama at wasto para po magkaroon tayo ng tamang statistics na atin pong ginagamit ng mga policy makers natin para po mapaunlad ang buhay ng mamamayang Pilipino. Ano po? So, yun lang po at maraming salamat po. Magandang araw muli sa inyong lahat. Naku, RD, one very quick question, nakalimutan ko ito. Actually, kanina ko pa po ito iniisip. Tanong po ng ating mga kababayan, may bayad daw po ba ang pagparehistro at pagkuha ng National ID? Ang pagkuha po ng National ID ay walang bayad. Ano po? So, pinaalala ko po, walang bayad. Libre po ang pagkuha ng National ID. Kaya lang po, kapag po nawala o nasira ang inyong ID card, siyempre kukuha ulit kayo para magkameron, o kaya po, doon po sa unang yung pagkuha ng inyong ID card, nagpa-update po kayo ng information. Example po, nung kumuha kayo ay dalaga ka pa or binata ka pa, so ang marital status mo ay single.
Then, sa mga darating na panahon, nag-asawa ka, gusto mo naman palitan yung nasa national ID mo, gawin mong married ang iyong marital status, so kailangan mo pong magpalit ng ID card, babalik ka po sa registration center namin at doon po may bayad na. Pero hindi po mahal, bayad lang po yung cost ng card. Hindi pa po namin determine kung magkano yung card, kung just in case na magpapalit ka ng card, ano po. Pero sa una pong kuha mo ng national ID or PhilID, wala pong bayad. Kaya kung may maniningil po kayo, marami po kasing lumalabas sa social media, sa mga sa FB, na gusto nyo kumuha ng national ID, ganito, tapos sisingilin kayo. Wag po kayong maniniwala doon. Kasi pwede lang po kayong kumuha ng national ID or PhilID sa Philippine Statistics Authority. Wala na po ibang ahensya kayong pwedeng kunang kundi sa PSA. Ano po? Ako, maraming salamat. At nakikita po natin dito sa fixed registration center nila, meron din po mga bata. Kaya naman ang ating pong paalaala po lagi, sa tuwing kayo, kung sakali man po na meron na kayong appointment at pupunta po kayo sa ating mga fixed or mobile or LGU-based registration center, lagi po kayo magsuot ng face mask at saka po ng face shield. Dito naman po nakikita natin, pinapairal po nila yung physical distancing. Gayun din po yung laging paghugas ng kamay at spray ng alcohol kung sakasakali man. Ngayon lamang po ay tayo po ay medyo may agwat naman po at the same time ito pikapihan. Kaya from time to time nahigop po tayo ng mainit na kape para po dito sa ating programa. At RD, baka meron pa po kayong gustong, of course, ang ating pong pasalamatan ng lahat po ng bumubuo dito po sa PSA na gusto nyong bigyan ng pagpapahalaga at pagpupugay dahil dire-diretso po ang kanilang serbisyo para sa ating mga kababayan. Go ahead po. Sa aking mga kasamahan sa PSA, napakalaki pong responsibilidad ang pagkakaroon o pagsasagawa nitong tinatawag natin na registration para po magkaroon ng ating mga kababayan, tayong lahat ng national ID. So pinasasalamatan ko po ang aming Chief Statistical Specialist, siyang namumuno sa PSA Marinduque, si Miss Gemma Naling Opis, at ang kanyang registration team. Napakalaki pong sakripisyo kasi nung nagkaroon ng technical problem, parang gabi na sila, until gabi nandito sila sa registration center at in-extend din yung oras ng pagre-rehistro para mapalitan yung nawalang panahon doon sa hindi gumana yung 3 registration kit. So sa aking paalala sa kanila, continue nyo ang inyong mga trabaho ng maayos at siguraduhin nga na safe yung mga taong nagre-rehistro dito. So salamat sa kanila, hindi lang dito, sa lahat ng probinsya, lahat pare-pareho. Alam ko ang sakripisyo at hirap dahil nga sa panahon ngayon ng pandemic, ang hirap gumalaw because you need to follow the health protocols na pinaiiral sa bawat lugar na inyong kinalalagyan. So ang paalala ko, mag-ingat ang bawat isa, ingatan ang sarili, lalong-lalo na sa panahon ng pandemic. So maraming salamat sa inyong lahat. Once again, thank you so very much, RD Lenny Rio Florido, dahil napakagandang pagkakataon. Dahil siya po ay nakabase dyan po sa Mindoro, kaya kinuha po natin ang magandang oportunidad na ito para makapiling naman po natin dito sa ating kapihan sa PIA Marinduque. Antabayanan po kami sa susunod naming programa dito lamang po sa Philippine Information Agency Marinduque, sa Lucky 7 Channel 3, Marinduque News Network. At maraming salamat po sa bahagi ng aming teknikal, si Mr. Santino Latorena, sa bahagi po ng produksyon, si Mr. Mark Cesar Ola, gayon din po sa amin naman pong mga kasamang correspondent, of course, si Neri Osakdin, gayon din po ang lahat ng aming mga technical staff, at sa aming Managing Director ng Marinduque News Network, Mr. Adrian Rosales, and of course, sa amin naman pong Regional Director ng Philippine Information Agency Mimaropa, Dr. Joey Alagaran. Muli po ako po ang inyong lingkod, kasama niyo po sa serbisyo publiko, Romeo Mataak Jr. po, mula naman po sa Philippine Information Agency, Marinduque. God bless everyone. Mabuhay ang Marinduqueño sa mang panig ng mundo.
bakit ang bilis magawa ng bakuna. Bukas na dialogo. Mayroong tuloy-tuloy na pag-uusap sa pagitan ng mga regulatory bodies at maagang nakakapagbigay ng abiso ang mga developers ukol sa kaligtasan at bisa ng bakuna. Focus. Pinagsama-sama ng gobyerno, akademya,